Hello po, good afternoon. Dito naman tayo. Malapit na lang tayong mag-close yata yung place. Hindi ako sure kung matutuloy yung Sunday, pero nahanap ako ng place sa isang kaibigan naman namin malapit sa UP, mag-introduce ng regarding sa tarot, meditation, astrology, spiritual astrology, at saka Vastu at saka Feng Shui. Again, kanina may bisita tayo. Curious siya sa tarot cards. Yung original na Rider-Waite. Yun lang kasi yung pinalabas ko. Pero actually meron ditong ibang cards which may special na use. Ito yung framework natin. Yung astrology, spiritual astrology is para malaman natin yung way ng heaven. Ano yung gusto niyang daan sa akin natin. Yan yung gamit ng astrology. Para ma-align tayo. Para tawag ito kasi sa astrology, ang daming 12 yun na personalities or characteristics. Well, hindi naman actually personalities per se, pero may mga attributes siya. So, ang 12 na yan is part of a single na chart. So, excuse me. Yung whole chart is actually nagre-represent yun ng individual. So, yung progressive development ng individual galing sa starting kung saan siya sign na pinanganak hanggang sa end, 12. Yun yung progress ng evolution niya. Yan yung isang reason bakit sa Vedic literatures napaka-importante ng 12. Alam. 12 at saka yung mga planetary systems. Now, ang curious thing, pinaka-interesting na part is, which nakita kong pinost ito sa online, nag-debate yung mga iba-ibang astrologers. Pero isang astrologer actually na nag-present ng ganitong point of view, pero hindi niya ma-explain ng maayos. I'm not sure kung devotee siya or spiritual practitioner. Pero parang may konting may point siya, pero hindi niya ma-drive ng maayos. Yung point na ganito, yung 12 signs seems to be sa Vedas, actually nakaroot yun. Minention niya regarding sa Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, which is yung sinasabi, ito yung ma-dissolve lahat ng literature or mga babasahin sa buong mundo at yung Srimad lang yung matira. Andun pa rin yung light of this world. Okay. Merong practices or belief sa Jewish practice na yung lights is nag-fragment into different parts. So the original man is actually, ito yung 12 signs na kailangan i-develop ng isang tao. Develop na yung centers niya para ma-attain niya yung ideal na manhood. Kasi it's just like reading yung mga spiritual literatures na pag nasunod mo yung mga requirements niya, ma-develop mo yung spiritual manhood. Ganun siya. So, yan yung doon.
pinaka-idea. So, tayo as individuals, nag-fragment yung identity natin into 12 different parts. Kaya sa mga spiritual practitioner, especially sa Tibetan or yung way yata ni Gurdjieff, well, yun na naman sila. Ang ano nila is nag-fragment yung identity natin. So, kailangan i-unify natin. Okay? Mamaya na lang ako mag-reply kasi maputol yung yung talk. Okay? So, yun. Nag-fragment yung self natin. That's why yung meditation practice is galing dun sa ilalim pa itaas. Ganon din yung pag-develop. Yung way lang sa scripture, spiritual literature is galing sa head papunta sa paa. Okay. Yung isa naman is yung nasanayan natin alin sa paa, galing sa paa papunta sa ulo. Cycle yan. Parang ganun yan yung pangyayari. Paakyat, pababa, paakyat, pababa. Parang yung breathing natin, paakyat, pababa, paakyat, pababa. That's why yung mga ibang practitioners is cyclical yung nila, yung flow ng meditation. Kaya doon nag-root din yung idea na yung spiritual practice must be cyclical. So, astrology, di ba? So, ngayon, doon pumapasok yung 4 seasons pag-change ng elements kasi cyclical yun. So, cycle yan siya. Spring, summer, autumn, at saka winter. Cycle. The same din sa tarot cards. So, symbolism lang. Nag-share sila ng symbolism. Ganun pa rin. So, it's just like yung magtanim ka ng plant. So, sa practice, parang nagtatanim tayo ng virtue, ng power, ng soul. So, sinusunod natin yung cycle. Every time may cycle, meron particular activity. Nagpa-fast tayo, nagme-meditate, may certain activity na pinu-perform. May certain ritual, ceremonies, ganun yun. Same din yun sa tarot reading at saka sa astrology. So, may similarity na sila. Kasi yung root nila the same. Now, ngayon, ang susunod doon is regarding sa Pashto or Feng Shui. Now, may isang school na direction yung basihan, may isang school na shape yung form ang basihan. Excuse me. So, yan. Same din yun kasi yung Feng Shui or Vastu, astrology yun, pero sa Earth. Now, dito na ngayon pumapasok yung very mystical, unusual, pero may connection na practice. Yung yung heaven at saka earth, i-align nyo ng tao. May alignment. Yung astrological chart, yung study ng astrology, at saka yung study ng Vastu or Feng Shui, dapat naka-align yun to facilitate yung individual. That's why pumapasok yung 8 na symbolism. Ito yung 8 petal lotus sa spiritual world, which actually wala namang separate existence. Ibig sabihin, walang yung original na root ng material world nandun sa spiritual world. So, hindi mo masasabing yung material world is material yun. Alam mo yung hindi mo masasabing hindi part yung tubig ng plant na inabsorb mo. Ganon yan. So, yung idea is yung energy na kinukuha ng material world galing yan sa spiritual world. So, yun yung gamit ng astrology, yun yung gamit ng Vastu or Feng Shui, at saka yun ang gamit ng tarot cards. Kasi,
kailangan mong i-recognize yung root or origin ng ano na yun, ng knowledge na nakaderive yun sa spiritual may spiritual basis siya. So yung cycles niya is repetitive, pabalik-balik lang yan. Ang purpose ay para i-refine yung individual. So para kang nag-refine, pinapatalas mo lang yung kutsilyo or blade by repeating yung pattern niya. So kung hindi mo alam yung fit na pattern sa individual, baka ihasain mo siya ng mali. So yung iba, sabi nila, ulitin ko, yung pag-iisip na iba, hindi yan, pseudoscience yan, that's superstition. Wala namang statistical basis, hindi naman talaga scientific na. Yung mga nagsasabi niyan, actually, they only want to disregard that, yung totoong reason. Kasi pag sinabi mong may scientific basis, lahat naman ng findings ng science, yung pre-scientific na findings, hindi naman mag-qualify yan as scientific. Kasi kung totoong scientific yan, dapat very sophisticated na siya nung nag-start pa. Kaya nga may yan tawag doon is pre-scientific, tawag doon. Ibig sabihin, before siya mag-evolve as before siya mag-mature as heavy na science, well-built na science, ganun siya. Now, usually yung nagsasabi nun is gusto nilang i-separate kasi may notorious na history yung astrology, yung Bachelor tsaka Feng Shui, at saka yung tarot. Pero gusto kong ibalik yung idea. Yung mga unang practitioner na nag-practice at saka nagturo, may background yun sa science, engineering, at saka mathematics, including astronomy. At hindi sila ordinary na tao, o layman, o layperson. They are high priests. Sila yung mga high priests. Sila yung mga unang educators. Hindi yun sila mga bomb system. Matatalino sila. So dahil wala namang masyadong educated dati, hindi yun ma-deliver or hindi yun ma-disseminate ng maayos. Kahit ngayon nga, kahit i-disseminate mo ng maayos, mali pa rin yung napupulot. So ganun yung mangyayari doon. So sinabi mong ganito, iba yung nakuha niyang idea. Alam mo yung ganun? Yung parang explanation ni para kay Jean Piaget yata. Yung bata, pag hindi siya develop, pag hinawakan mo yung kamay niya, nakaharap ka sa kanya, pag sinabi mong saan yung kaliwa mo, akala niya, pag tinanong mo kung ano yung kaliwa mo, akala niya, kaliwa niya, yung tinatanong mo. Alam mo yung ganon, klaseng thinking. So, yung context nila nawala. Yung context ng pag-study ng tarot, astrology, at saka Feng Shui, Bashu, is ibalik ka sa root mo. Kaya nga, ma-appeal yun sa mga Chinese kasi yung mga teaching sa Taoism, Buddhism, at saka sa Confucianism is i-root ka sa original na source. Hindi ka i-separate. So pag na-root ka sa original source mo, nalalaman mo na itong mga instrument na to, or let's say for example, telescope, na idea ka na yung position ng star is approximately andyan yun. Saka, pag nagpalipad ka ng spaceship mo, almost dyan yung direction. Hindi somewhere else. Ganon yan. So, yun ang may one time may nakausap ako, nagparid ng card niya, tarot. Sabi niya kung totoong tama yung Vastu or Feng Shui, di dapat yung mga nagtuturo niyan mayayaman. Well, hindi ko na kinorek. Kasi, yung Vastu at Feng Shui, hindi yun dinesign para maging mayaman ka. Originally, naka-design sila to establish a sacred place. Sacred place yun.
So, hindi, ang definition ng sacred place, hindi money, hindi pera. Sacred place means, saan mo i-root yung identity mo as a person. So, pag tinuruan mo yung isang bata na magdumi, yung place kung saan mo siya tinuturuan, sacred place yung nagde-develop siya ng healthy habit. Kung paano maglinis ng sarili niya. Yun yung purpose doon ng Vastu or Feng Shui. Bigyan ka ng sacred place, i-develop mo yung healthy habit, i-extend mo para yung mathematics 1, 2, 3, 4, 5 i-extend mo siya. Hindi yun 1, 3, 7, 8, 13 hindi ganun yung pagbilang, magkasunod yun. So nag-extend yun gradually sa space at saka sa time, ganun yun. So framework, basis. Kaya nga ay napaka hindi ma-explain ng maayos to dahil yung mga totoong mga practitioners na iba, yung mga high priests, mga Brahmins, mga ano pa dyan, is na lost na yung teaching sila. At saka yung iba is parang kung hindi man na lost, hindi ma-extend ng maayos yung idea. Kaya nga, dati yung ginagamitan nito is yung mga courts, yung mga empire, yung mga temple. Ngayon, wala na. Kasi ngayon, dispersed na. Dati, isa lang yung king ngayon. Yung king is yung husband sa bahay. So, yung empire niya is yung bahay niya. So, ngayon, gagawin yon as empire. Nakadesign yung bahay. Excuse me. So, ganun. So, para sa mga taong akala nila, materialistic yung end, mali. You study tarot, you study Vastu, Feng Shui, you study astrology, para i-root ka ulit sa spiritual na life. No? Dahil dati, hindi naman matatalino yung mga tao. Wala masyadong educated. Wala masyadong schools dati. Word of mouth lang yung pagtuturo. So, yun yung mga easy way na pagturo. Katulad yung tarot. Para acquiring virtues, wala naman scripture natin. Banned yung mga religious writings. So, recital, word of mouth, at saka yung paggawa ng chart, at saka yung mathematics, yun lang yung allowed. Engineering. So, naging way sila para ma-extend. Ngayon, nakalimutan na yung iba. So, akala nila hindi compatible yung hindi compatible yung modern science sa teachings. Kaya, may degree actually sa university na astrology. Yun ang hindi alam ng iba. Pero hindi astrology yung niya. Huli yung title niya. Isa lang yata nag-offer sa UK lang yata. Ganon. At saka, hindi lang architecture yung yung Vastu at saka Feng Shui. Architecture yon in a sense ng consciousness ng mind mo. Paano mo i-architect yung mind mo para mag-isip in a certain way. Para yung education. Education begins at home. Pero hindi alam ng iba na ito yung yung parang fortress ng astrology, tarot, at saka Vastu at saka Feng Shui. Yung home mismo. Kaya nga, para sa mga ancient people na alam nila yung science at art nito, yung school education, secondary yun. Yung mga yung pinaka-root doon is yung spirituality. So, mag-extend yun sa ibang practice. Including health, Ayurveda, Chinese medicine. Alam niyo na akala mo yung herbs yung mag-heal sa'yo. Pero actually yung nag-heal sa'yo is yung mind. Kasi kung hindi ka niniwala na ma-heal ka, ewan ko lang kung ma-heal ka. Ganun yun. So, ganun yung idea na why pinopromote natin to. Para i-establish ulit yung original na idea. Na hindi
hindi ito world, hindi ito product ng mga businessmen, hindi ito product ng mga, alam mo yung money makers. So, hindi to product ng ano. Mali yung idea. Alam mo yung popular. Kaya minsan alala ko yung professor na minsan, ano, ayan yung popular na idea. Pero, yung popular na idea, yun yung way para ma-disseminate sa public. Ang setback ng popular idea is yung pagiging consistent ng information. Yan. Agad yun na akong kasama na. Gusto yung makita si Abang. Sabi, ang nakakita. Mamaya na lang yung discussion. Kasi ma-distract ako sa Okay, so yun. Matagal yun na akong kasama. Yung idea doon. Okay. Okay, so mamaya na lang ako mag-reply. Kasi napakaingay din dito, hindi ko rin maayos marinig. Okay, so yun yung idea doon. Yung purpose doon is i-introduce ang idea, i-popularize yung idea. Pag na-popularize yung idea, papel na yon o role na yon ng mga educators, ng totoong mga practitioners to correct kung may mga mistakes. Kasi pag hindi na-disseminate, lagi na lang wrong idea. Ako nga, pag nag-search ako online, ang dami kong wrong idea na napupulot. Pero alam kong wrong idea. Kasi hindi naman consistent sa teaching. Okay. Spiritual practice. Spirit mo. Yun. Katulad yan, may mga narinig ako minsan na pag correct ka ng bahay sa bash or feng shui, may mga amulets pa minsan. Yung mga, ewan ko kung mga ano yan. Well, in a way, it could be to inspire the person para i-correct. Pero alam mo, yung correction ng feng shui sa kabashto, ano yan, attitude yan eh, mindset yan. Kahit lagyan ka pa ng, yung tabunan ka pa ng lahat ng amulets or kung ano man yan, hindi maayos yung flow ng consciousness mo, wala ring silbi yan. Kaya nga, pag-establish ng Vashtu or feng shui ng bahay, may housewarming yan. May pinaperform na ceremony to remind the owner, head of the family, that this place is not yours. This place is owned by God man yung tawag mo. He owns this place and to remind you na dapat doon nakaroot sa kanya yung origin or lahat ng activity sa buong bahay. Hindi yun sa'yo. Hindi ikaw yung center ng universe. Baka makalimutan mo. Hindi ikaw yung center ng universe. Yung center ng universe, iba. So, ganun yun. So, if in case magbigay ka ng something to correct the house, it is a mantra or anything that would remind a person to go back again to the original root. Hindi yung lagyan mo siya ng palaka o lagyan mo siya ng maybe kung ano man dyan, which part ng spiritual literature, hindi nga nag-i-exist yung ganyan. Alam mo yung gano'n? Lion meron. Tiger meron. Parang gano'n yung idea. Kasi si God naman, nag-extend ng expansion niya or ng identities niya in a form na para i-remind tayo na i-correct yung mga shortcomings natin. Ganito yan. Kung hindi tayo naniniwala sa God, ganito yan. May certain virtue na kailangang i-nurture sa loob ng bahay. Pag na-nurture yung virtue, magiging part yun ng habit at character natin.
i-extend natin sa every part ng home. Once na ma-extend yun sa every part ng home, including the people, mag-i-extend yun sa community. That's why yung education, yung power, yung influence, gagaling sa bahay. Kung titingnan nyo, yung bagwa, di ba may 8 yun na symbolism, which is symbol yun ng 8 petals ng spiritual world. May mirror yun. Kasi yung practitioner talaga, pinag-aaralan niya paano i-mirror yung characteristics ng spiritual world. Hindi yung sarili niya. Kasi wala siya by his own self or own self. Wala siyang virtue na impeccable, na parang perfect or walang defect na karakter. So, kailangan niya mag-borrow sa original niya na source. Sa original na, yung sa origin. So, yun yung mirror doon. Ganon din sa Taoism. Kailangan doon yung mirror. So, yung mirror, bababa yun. Mag-i-extend yun sa core, sa center ng home. At saka mag-i-extend yun sa every part ng family. Mag-i-extend yun sa community. Ganon yan. Ganon yung pinaka-idea ng kahit na confused siya na values. So, ngayon, yun yung idea ng 8-petaled lotus ng spiritual world. 8 petal, yun yung bagwang. Yung every petal na yun, nagsisimbolize yun ng spiritual power, ng attribute, ng characteristic na kailangan i-acquire ng isang individual. Seal yun. Kaya yun yung ginagamit sa pag-seal ng demon. Kasi yung demonia quality na na-acquire natin, isi-seal yun ng isi-seal yun ng petal na yun. 8 petal. So that's why sa mga very deep spiritual practice, napaka-importante yung symbol ng 8 petals. Kanina ko lang nabasa yung isa sa mga secret and spiritual practice na book. Isang great spiritual master tungkol sa 8 petals. So, ganun. Bakit yun na naging symbol ng Japan at saka ng Korea? Because may spiritual significance yung symbol na yun. Tayo, supposed to be, meron din ganun. Na-design tayo supposed to be. Yung sa atin, yung covering ng 8 petals na yun, 12. Pero dahil hindi develop yung mga spiritual leaders natin, natanggal yung 12 na yun, dumami ng dumami. May spiritual symbolism na. Yung design ng society natin, original. 3, 6, 8, 12. Yun yung niya. Pero dahil wala na ngayon yan, which is own na, may sarili-sarili tayong interpretation, ayaw na nating i-respect yung insight, katulad sa sinabi ko kanina sa'yo, yung reading skill natin, level 2, pang high school ba? Minsan pag elementary siguro. Mga tataas ng elementary. Wala tayo sa level 3 at saka level 4. Hindi natin kaya mag-analyze ng 10 book simultaneously. Hihirapan tayo. Tapos, hindi natin kaya mag-interpret ng 10 book minimum simultaneously yun, sabay-sabay. Kaya kailangan natin ng AI. AI yung mag-summarize at mag-analyze. Tayo, dahil sa sobra nating busy, hindi na tayo marunong magbasa. So, ganun yun. Yun yung kailangan nating i-develop, pero hindi natin na-develop. Kaya ngayong iba, 10 beses na nila nabasa yung isang libro, hindi pa rin nila maintindihan. Kasi yung skill doon, ito yung pinaka-mature na skill ng individual. Reading. Diyan makikita kung talagang naka-school ka, na-train ka ng maayos sa mga professor mo. Kasi yung reading skill mo, napakataas. Level 4 ka ng reading skill mo. Kaya mong i-dissect at saka i-combine ulit yung ideas ng pag nakinig ka ng 10 tao, kaya mong i-dissect at saka i-combine yung in-explain nila sa'yo. Kaya yung iba, isang tao pa lang yung kausap, hindi na sila makaintindihan. Kasi hindi na na-develop yung
skill to hear, skill to understand, to interpret, wala. Bihira yan. Wala naman yatang, hindi naman yata tinuturo ngayon yan sa school. So, it is presumed na magaling talaga yung mga estudyante. Magaling yung parents magturo sa mga anak. Ganon yan. But anyway, okay lang. So, yun. So, ngayon, part ng pag-study ng tarot reading, pag-study ng astrology, pag-study ng Vastu at saka Feng Shui, part doon is reading. Pag may shortcoming ka sa reading, most likely, yung analysis doon mali. At saka, kung magiging magkamali yung analysis, at saka yung nakikinig sa'yo, baka hindi rin marunong magbasa, kahit newspaper lang din. Ewan ko ano magiging ending ng discussion. So, ganun. So, katulad nito, may isang card, Rider Waite. Teka, tingnan ko. May Rider Waite ba? Doon para sa labas. Tingnan ko muna yung Rider Waite. Okay, hanapin natin yung Rider Waite natin. Okay. So, eto. Rider Waite. Okay. Pwede nating, ano yung feeling mo sa image? So, feeling ko sa image ganito. Okay. Feel ko ganito yan. Yung nakalimutan ng iba. Very intricate yung design ng yung mga tarot cards, ginawa yon as result ng meditation ng ibang tao. Well, ewan ko kung ano klase meditation ginagawa nila. Pero meditation means na very systematic yun. May 5 elements yung kailangan. Magician yung kailangan para gumawa ng isang card. Kasi may mastery siya ng 5 elements. Isa doon is very systematic yung pag-design nun. Yung isa doon is may passion yun. Yung iba, walang system. Yun yung nakakatakot doon, walang system. Alam mo yung mag-repair ka, mag-overhaul ka ng sasakyan. Alala ko na kami ng overhaul ng sasakyan. Kung hindi ka systematic, malamang hindi na maibalik yung parts ng sasakyan. Pag nag-overhaul ka. Mali yung mga adjustments mo. Hello. Mamaya na lang ako mag-reply. So, yun. So, ganun yung nangyayari. So, importante yun. So, yung 5 element na yun, which is part ng 8 petals ng Lotus sa spiritual world, yun? Very scientific, very mathematical, ginagamit sa engineering, ginagamit sa physics. So, kung medyo may shortcoming ka sa ganung part, malamang hindi mo maintindihan talaga. Kasi, alam mo yung including yung pag-color ng mga cards na original, hindi yung basta kinolor lang. May inspiration yun, pag-color. Tapos, may certain color yun na ginagamit. Alam mo yung kahit na yung mga direction ng mga hands nila, yung placement niya kaya nga may calligraphy na art. Kasi yung placement doon, hindi yung basta lang nilagay doon. Hindi yung parang tinatamad yung author, yung practitioner. Tinatamad na, wala naman akong gagawin. Sige, gagawa na lang ako ng card. Hindi ganun. Hello. Pasensya na, hindi ko kayo kasi maputol yung pag-discuss. So, yung mga nangyari doon, may system yun. Isa sa mga mastery ng magician, very systematic siya. Ibig sabihin, numbers yung activity niya. Hindi yun siya magsasalita, hindi yun siya mag-act. Alam mo yung ganon, yung parang actor siya sa advertisement or sa movie, hindi yun siya magdadamit for the sake na gusto niya magdamit. May reason yung bakit ganon yung niya. Kaya nga sa spiritual practice, pag minsan na-appreciate natin kasi very beautiful, very inspiring. Yung hindi natin alam, yung intricacy, yung science, yung mathematics na ginagamit doon, pati yung sukat ng ilong niya, at saka yung distance ng dalawang mata, hindi natin tinitingnan yung ganun. Kasi hindi tayo sanay sa ganun. Ganun yung pag-read ng cards, pagtingin ng chart, pag ng
Vastu or Feng Shui. Yung iba, tinatamad kasi very detailed. Kaya nga, yung work na yon dati, mga high priest lang yung gumagawa. Sila din yung mga engineer at saka mga astronomer. Hindi yun para sa ordinaryong tao na parang feel mo lang. You need to have a very kahit na basic na lang na background ng mathematics mo, alam mo yung trigonometry mo, yung geometry mo, alam mo yung ganun. Yung, alam mo yung may basic ka ng knowledge ng ano mo, ng calculus, proportion mo. Parang ganun. Eh wala kang ganun, paano yan? Magka-calculate ka. Well, may easy way. Hanap ka ng application na you think na reliable yung program niya to calculate. Now, bihira yung ganun. Kasi minsan, yung programmer, may shortcoming din. May na-overlook siya na, ang tawag doon, mga floating points. Na kung wala kang background sa programming, lalo kang mawawala. Now, ngayon, yung kailangan mo is online. Dynamic siya na calculate niya. Yung idea na pag-calculate mo ng posisyon ng planetary system, kailangan mo ng work ng mga astronomer. Kasi kung wala kang work ng mga astronomer, lalo kang mahirapan. Dahil, yung pag-calculate pa lang doon, yung concept ng time, hindi magkapareho. Yung ginagamit dati is civil time. Now, sa civil time, yung civil time na yan, yung nakikita mo. Kaya nga sa Ramadan, civil time yung ginagamit. Alam mo yung mga spiritual practitioner dati, bakit pupunta sila sa place? Kasi civil time to start the rite ceremony. Yung 4 na cards yon sa tarot, kailangan mag-start ng ceremony. No? Yun yung rite. Kaya nga kailangan, yung form school sa Vastu or Feng Shui, is kailangan mo doon ka sa place para obserbahan mo yung planetary movements. Ganon siya. Now, kung kailangan mo namang very accurate, well, baka kailangan mo ng calculator or something para i-compute mo. No, kailangan magaling ka talaga sa celestial mechanics mo or astronomical na mechanics. Maybe may background ka sa mechanical mo or baka mechanical engineer ka, that would be easier. Pero pag wala, you have to rely on something na hindi ka sure kung tama yung calculation niya. Yung ephemeris niya kung tama. Kasi yung mga ephemeris na ginagamit ng NASA, yan, you need to have, kailangan mong i-correct pa yun. So ngayon, hindi ka naman pala marunong mag-correct ng ephemeris niya. Ay, naku, ano yan. But anyway, since may idea ka na, yung next part doon is to make a story out of it. Ano yung story niya? Anong story ng tarot? Ano yung story ng place, Vastu Feng Shui? Anong story ng astrological chart niya? You have to know the story. Kailangan alamin mo yung story. Yung story, hindi yun nakasenter sa'yo, ha? Huwag ka masyadong, huwag mong isipin masyadong ikaw yung center ng universe. Yung story doon is paano mo i-express yung spiritual na energy sa person mo. Yun yung idea doon. Kaya nga tawag sa'yo, Gods. Kasi extension kayo ng spiritual energy niya. Mag-extend yun sa'yo. Now, pag bigay ka ng chart mo, ibig sabihin, you have decided na i-acquire yung spiritual na values sa life. Pag nagpaka-Vastu or Feng Shui ka ng bahay, you have decided, nakapag-decide ka na i-put in place yung virtues na yan sa loob ng bahay. Pag nag-read ka ng card, you have decided na yung daily life mo is oriented sa certain values, spiritual values, which is consistent. Consistent yan sa science. Consistent yan sa psychology. Minsan natatawa ako, no? Pseudo-science yan. Hindi.
pre-science yung tawag doon. Pre-scientific. Ibig sabihin, pag gumawa ka ng research, hindi pa yun fully scientific unless nababack up mo ng necessary data na analyze sa maayos, maybe in a way, hindi necessary mathematical and statistical. Yun hindi alam ng iba. So, ibig sabihin, yung nag-explain mismo, nakikinig, walang idea sa research. Kasi kung may idea ka sa research, kahit mali yung idea, pwede mo ngang parang mukhang tama. Alam mo yung ganun. So, yun yung idea doon. So, ngayon, hindi ina-argue yun minsan. Kasi what is the use? Kasi kung matalino naman yung audience mo, hindi naman yun mag-a-accept ng junk idea. Maghahanap yun ng intelligent na idea. Reasonable na idea. So, kung nabasa mo junk, i-absorb mo pa, i-accept mo pa, based sa principle ng psychology, learning theory, i-integrate mo yung junk sa buhay mo. Hindi naman, di ba? So, i-integrate mo yung pinaka-importante, yung pinaka-substantial. Yun ang hindi alam mo ba? So, yung point doon, ang reason, bakit ini-introduce namin yan dito? Na we are looking for 6 to 10 people na kung pwede mag-attend para ma-explain ng maayos. Kasi yung pag-weave ng story noon, parang nanonood ka ng movie. Tawag doon, hero's journey. No, paano ka as a hero nag-journey sa buhay mo? May set yun na path. May set yun na path. No, ngayon, ang path mo is hindi na inano ako ng neighbor ko, hindi. Ang isa sa mga question doon is, do you have the patience? Do you have the persistence? Do you have the will? Meron ka nun. E baka wala ka nun, wala rin silbi yung chart mo. Wala rin silbi. Alam mo yung walang silbi dahil hindi mo rin nagagamit. Alam mo yung mag-aaral ka ng mathematics. Alam mo yung ganun. Tapos, hindi mo naman nagagamit. So, yun. Kung mag-study ka, see to it, nagagamit mo. Kasi hindi yung design para lang mentalize mo lang. Kasi lahat yan, they serve as a mirror sa soul mo. Kung hindi yan na may mirror ng soul mo, wala rin silbi yan. So, better, maghanap ka na lang ng iba. Alam mo yung mga ibang way na para ma-discover yung self. Baka kailangan mo ng shrink, kailangan mo ng therapy, psychologist. Hindi mo kailangan yan. Kasi yung self-discovery, hindi yun para sa mga taong tinatamad. Yung hindi nila alam, yung na-devastate sila. Para yun sa mga tao na despite the fact na very difficult yung circumstances nila, andun yung andun yung core na identity nila, yung core self nila, na kailangan na pwede pa rin silang mag-extract ng meaning sa kahit saan. Kaya nga yung iba, ni-reject nila lahat. Naghahanap na lang sila ng signs sa environment. Give me a sign. Bigyan niyo pa ako ng sign, Lord. Yung ganito, katulad ni Gideon. Binigyan siya ng 2 sign. Kasi naging siya ng 2 sign. Yung parang cloth, naging basa at saka naging dry. Yun. So, kung tinatamad ka, yun na lang yung gawin mo. Pero kung gusto mo systematic na way na pag-develop ng self mo, ng soul mo, para i-link mo yoga, i-connect mo sa spiritual source mo, kailangan mo ng tool. Kailangan mo ng tool. Kasi yung material world na to, based sa law ng physics, hindi ganun kadali. Alam mo yung bubuhatin mo yung 10 tons na sasakyan, paano mo gawin yun? Bali yung buto mo. So, you need to have a leverage. May tool ka dapat na para ma-move mo siya. So easy. Kailangan mo ng physics. Physics yung gagamitin mo. So, yung pag-study mo ng astrology, pag-study mo ng tarot, pag-read mo ng tarot, at saka pag-gamit mo ng astrology, you are using yung principle ng physics to your advantage. But, ginagamit mo yung physics na nakaroot ka sa idea na lahat doon is based sa spiritual practice.
again, gusto kong ulitin before ako mag-end, yung spiritual practice natin, yun yung foundation. So ngayon, pag nag-study ka, ibig sabihin, alam mo na yung material world at saka spiritual world, ano yun? Continuum yun. Hindi yun parang may wall. Hindi mo makikita yung wall doon. Ibig sabihin, pag nakikita mo yung spiritual world, nakikita mo yung connection yan sa material world. Pag nakikita mo yung spiritual source niya, nakikita mo na yung nakikita mo sa material world, temporary aspect niya yun. So, lahat yun, parang ano yun, parang lesson. Yung mismo yung frustration mo sa kapwa tao mo, yun yung mga frustration cards doon sa tarot card. Yun yung mga frustration na mga time ng chart mo. Yun yung mga mali na pag-arrange mo ng bahay mo sa Vastu. Yun. So, you don't need that kung ganun ka self-aware. Hindi naman tayo self-aware. Minsan nakikita natin, kalaban natin yung tao. Hindi natin nakikita pala, wala para tayong patience sa taong yun. Alam mo yung ganun. Yung biniblame mo yung ibang tao sa shortcoming mo. Yung wala kang perseverance. Biniblame mo yung ibang tao dahil binibigyan ka ng barrier. Yung totoo pala, wala kang perseverance. Hindi mo kaya. Alam mo yung ganun? Kulang ka sa training, kulang ka sa discipline. Yung hindi mo close yung mouth mo kung nagwawala yung ibang tao. Alam mo yung ganun? Wala ka ng ganun. So, yung mirror na pinapakita sa'yo, hindi mo na-learn. Ganun yung idea doon. Naiinis ka sa tao dahil akala mo, wala siyang self-control. Nakalimutan mo, wala ka palang patience. Yun yung purpose ng card para i-reflect mo. Ano ba talaga yung devil card na to? Masama ba to? Yung tower, masama ba to? Hindi yun masama. Pag tinuruan ka ng discipline, hindi yun masama. Kasi ang tawag doon sa hero's journey, sila yung threshold guardian. Sila yung mga person na magle-learn ka ng mga kulang sa'yo. Sila yung mag-assist sa'yo despite na hindi nila alam. Na ma-acquire mo yung virtue para ma-master mo yung next stage. Hindi yun para maging masama ka lalo. Hindi. Naging masama ka dahil kulang ka. Alam mo yung ganun? Namatay yung plant dahil hindi mo siya finid. Alam mo yung ganun? Pag agriculturist ka, namatay yung plant dahil hindi mo nga siya kinare ng maayos. Hindi dahil sa yung plant, hindi umiinom ng tubig, hindi Ganon din yung spiritual strength natin. Hindi na feed ng maayos. Kaya namatay siya. Kaya nga sa Tibetan practice, thankful ka pag maraming taong ang pangit ng characteristic na nakapaligid sa iyo. Dahil sila yung mag-form ng character mo. Sila yung diamond, hindi yung nagpo-form sa easy way. Napakataas ng pressure at saka ng heat ng kailangan. So, kung coal ka, kailangan mo ng napakataas ng pressure at saka heat para maging diamond. Kaya may Diamond Sutra at saka may Heart Sutra. So, thank you sa time nyo. I hope so naka-share ako. I'm not sure kung andito ako sa Sunday, pero kung pwede, doon ako sa kabila, sa kakilala. Yung pinaka-point ko nag-explain ako para i-encourage sana kung pwede may 6 to 10 people na mag-join. Kasi kailangan i-introduce to. Kung hindi to ma-introduce, walang alternative, walang option yung ibang tao na makita nila. Hindi to superstition. Naging superstition na dahil kulang yung kalaman ng ibang tao. Alam mo, yung kutsilyo, hindi yung delikado. Depende kung saan mo hawakan, saan mo gagamitin. Ganon din yun. Ganon din yung pen. Alam mo yung pen, pwede kang ibagsak ng teacher mo through pen. Pwede ka rin yung ipasa. Ganon din yun. So, yung purpose doon is i-remind tayo, i-reflect sa atin. Meron tayong shortcoming. Hindi lang natin na overcome. So, yung punishment sa atin is bumabalik-balik. Pero pag nakita ng threshold guardian na qualified ka, siya yung magiging companion mo later on. So, kung sino yung magiging
enemy mo. Siya yung mag-serve as threshold guardian mo. So, ingatan mo yan. Dahil kung hindi sa kanila, hindi ka makapasa sa next stage mo. Pwede ka mag-escape sa thinking mo. Pero hindi mag-escape yung character mo. Kasi hindi yung magbabago. So, thank you. So, tingnan ko na lang yung ano nyo at saka i-reply. So, thank you sa mga nakikinig. Salamat sa time nyo. Okay, so hope to see you next Sunday. Kasi wala naman ako work sa Saturday, Sunday. So, gusto ko i-spend dito. Kasi I think kailangan talaga to. At saka para na ko yung na kailangan talaga. Dinidelay ko siya kasi matagal. So, thank you. So, Monday, Friday, pwede kayong mag-message or something like ano. So, pasensya na kayo sa shortcoming. At saka medyo inuubo ako. Okay, so, thank you sa time. Thank you. God bless.